Kung bago ka pa lang dito sa ating channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. At the same time, yung mga cellphone ninyo, man-notify yan kung meron tayong breaking news at meron tayong live na kagaya nito. Okay? Subscribe lahat. Sa mga hindi pa, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Sorry ma'am, you have an explanation lang po dun sa blank pages po. Nagmamadali lang po for the next event. Yeah, we were waiting yesterday ma'am. Ma'am, kindly explain daw po yung explanation lang po sa blank pages po. Umiwas si House Committee on Appropriations Acting Chairperson Marikina City 2nd District Representative Stella Kimbo na sagutin ang mga tanong tungkol sa umano'y blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 National Budget. Kabilang si Congresswoman Kimbo sa Bicameral Conference Committee o BICAM na pumirma sa report at ilang araw nang humihingi ng reaksyon mula sa kongresista at mga kasamahan nito ang mga tauhan ng media kaugnay ng issue. Pasado alas 9:30 gabi ng Huwebes, January 23, matapos dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol ng House reporters ang mambabatas para muling tanungin hinggil sa mga aligasyon kaugnay ng budget. Gayunman, wala pa ring tugon ang mambabatas. Kong Stella, may issue. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. Wala pang kongresista na bahagi ng BICAM ang nagsasalita kaugnay ng umano'y blankong item sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 National Budget. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may mga blankong items. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo o General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro naman ang ikatlong kongresistang nagkumpirmang may blankong item sa BICAM report para sa 2025 National Budget. Sunod kina Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng BICAM si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa BICAM kaugnay ng ginagawang reconciliation sa bersyon ng panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Balak naman ng kampo ni Davao City Congressman Ungab na questionin sa Korte Suprema ang nilagdaang 2025 national budget dahil sa hindi pagdaan sa tamang proseso. Tanong nito, sino ang nagpuno sa blankong probisyon sa BICAM report na niratipikahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso? Ayon naman kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, malaya ang sinumang dumulog sa Korte Suprema. Let those interested people file the necessary petition or action in the Supreme Court. Tayo naman ay napakataas ng tiwala sa ating hudikatura. I believe that they will resolve it strictly in compliance with our existing rules and laws. Samantala, naniniwala si House Deputy Majority Leader La Union 1st District Representative Paulo Ortega na layo ng aligasyon laban sa 2025 national budget na lumikha ng pagkakabahabahagi at ibalik umano ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Politics, it's really about politics. Matatanda ang binawasan ng pondo ng opisina ng Pangalawang Pangulo para sa taong ito dahil sa mga kontrobersyang ibinabato, kabilang na ang questionableng paggastos ng confidential funds. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source at mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Gayunman, ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng sinasabing ratified BICAM report na may blankong items. Hindi rin miyembro ng BICAM ang mambabatas. Hanggang ngayon, wala pa ring paliwanag kaugnay ng blankong items ang mga miyembro ng BICAM sa Kamara. Si Marikina City
District Representative Stella Kimbo. Ayan o, ayan o. Diba? Tahimik si Kimbo. Na acting chairperson ng House Committee on Appropriations, umiwas sa mga tauhan ng media. Ang ganda ng ban mo ah. Kimbo. Oh, ito. Hinahabol na siya, Sinisigawan si Kimbo, sinisigawan pa. Tauhan ng media. Sorry ma'am, we have Sorry, an ma'am. explanation lang po doon sa blank page. Explanation po sa blank page. Hindi ikaw ang tinatanong, kuya. Huwag kang sagot ng sagot, ha? Yes po. Nagmamadali lang siya Sorry. for the next event. Yeah. Nagmamadali lang po para sa next event. Ikaw ba si Kimbo o si Kimba? Kimbap ata kayong dalawa eh. Huwag kang sagot ng sagot kapag hindi ikaw kinakausap. Ikaw na kaya mag-congresswoman. Brad, ano ka ba? Congressman o congresswoman? Sagot ng sagot eh. We were waiting yesterday ma'am. Nag-aantay sila ha. Ang ganda ng van mo ah. Isipin mo. High ceiling yung van mo. Grand tourer yan. High ceiling, nakakatayo eh. Di ba sa van, pagpasok mo, Yuko, eto tayo. High ceiling. Dati tricycle ka lang, mama. Dati pa tricycle ka lang daw, ha? Dati, anong relo mo ngayon? Kimbo? Ha? Anong mga bags mo ngayon? Ang daming kumakalat sa Facebook. Dami mo ng ari-arian, ha? Pogi ba driver mo? Bakit naman driver? Hindi na, may naalala ako dati kasing senador na humaling sa driver eh. But anyway, bakit pa napunta tayo doon pambihira? Kimbo. Ha? Ano na? Tahimik ka. Payaman. Ha? Yan ang tinatawag nating team payaman. Ma'am, can you explain daw po yung Sino yung ba yung sagot ng sagot na yan? Kimbo, pag sabihan mo yung ano mo ha, sagot ng sagot, di naman kinakausap. May tanong ako sa'yo, Kimbo. Pipi ka ba? Pipi ka o bobo ka? Kasi hindi ka sumasagot. May sagot ng sagot para sa'yo. O bobo ka, wala ka talagang alam, kaya hindi ka makasagot. Or parehas, bobong pipi. Bakit ka naging chairman? Pagsabihan mo yan, sagot ng sagot ha. Hindi naman kinakausap. Ikaw may mandato sa taong bayan eh. Ikaw ang dapat magpaliwanag, sagot ng sagot yung staff mong yan. Ha? Bira oh. Pasado alas 9:30 gabi ng Huwebes, January 23, matapos dumalo sa isang hearing sa Kamara, hinabol pa ito ng House reporters para muling tanungin. May hinabol pa siya Grabe ka. Tinatakbuhan ninyo ang paliwanag. Hinggil sa mga aligasyon kaugnay ng budget, pero nagmamadali umano ito at tumanggi nang magbigay ng pahayag. Kong Stella. Kong Stella, Biglang magmamadali. Nagmamadali lang siya. Nagmamadali. Sagot niya yan yung sagot na sagot. Puwisit. Pasensya na. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, Nagmamadali lang siya. Ayan, yan yung mama na yan. Ito. Hindi nyo nakikita yung tinuturo ko. Yan nakasalamin. Si ate, si mama. Sagot ng sagot. Guys, nagmamadali lang siya. Nagmamadali lang siya. Ayon sa kongresista, naipaliwanag na ni Senate President Escudero ang issue kaugnay ng blankong item sa BICAM report. Rosalie Cruz. Mga bibi ka, ikaw, Martin, pipi ka ba? Ba't nakasakay lahat sa paliwanag ni Cheese? Nakasakay sa waiter? Ito rin si Saldi ko. Tahimik ka na. Ano kayo, sindikato? Grace po. Hindi, si Grace. Buti pa to si Grace po. Nagpaliwanag. Ito mga kalalakihan nito, tahimik. Bagamat sabit ang paliwanag nila, nagtatakipan pa rin. Itinatanggi pa rin. Ito hamon ko sa inyo. Kung itong mga kumag na ito, ayaw magsipagsalita, kayong mga senador na may alam,
Magsalita kayo. Si Bato nagsalita na. Yung iba, wala kayong bayag? Sorry po hindi naman pagmumura yun. Lahat naman tayo may bayag eh. Yung lahat ng lalaki pala, hindi lahat. Kayong mga senador na may alam, may salita kayo. Binabastos kayo ng harap-harapan na itong mga ito. Itinatanggi pa ni Cheese. Tinatanggi pa ni Grace po. Magsalita kayo. Yung mga hindi nagsasalita dyan, mga wala kayong bayag. Alam naman nyo yung totoo eh. Pati kayo magsalita. O kayo naman mga congressman dyan. Ano kayo? Yung may mga alam, tatahimik na lang kayo dyan? Paano kung walang ungab, walang PRRD? Walang attorney Vic? Antayin namin kayo UNTV News and next tayo. Ito, nagsalita si BP Sara. Pakinggan ninyo ano sasabihin niya. Ito, pag-usapan natin, itong patungkol sa impeachment. Pabor. Pabor talaga dito si BBM sa impeachment na to. Pakinggan po natin. Inaharang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-usad ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nirerespeto ng palasyo ang Kamara. Paliwanag ni E.S. Bersamin ang inihayag na pagtutol ni Pangulong. Ito sinasabi ngayon. Itinatanggi ng kampo ni ni BBM, according to Bersamin, na hindi niya pinipigilan ang pag-usad ng impeachment. Sige. Tutuloy ko yan mamaya. Ipakinggan nyo po muna ito. Pangulong Marcos sa impeachment ay pawang opinyon o posisyon lamang niya. Ngunit sa huli, ang House of Representatives pa rin ang masusunod kung ano ang magiging kapalaran ng impeachment complaints na isinampal laban sa pangalawang Pangulo. All we were saying, the President was saying to the lower house is, this is my position. But he's not blocking. He's not blocking. He cannot do that. Because it is the discretion of the collective of the lower house. If they decide to initiate, there is no way of preventing that. Ang ibig sabihin niya dito, okay? Pinapalabas kasi nito mga kabayan Black na hinaharang ni Marcos itong impeachment kay BP Sara. Ang punto ni Bersamin, opinion lang ito ni BBM na hindi siya pabor sa impeachment. Pero magkahiwalay na branch po ang executive at legislative. So kung itutulak ito ng Kongreso, hindi haharangan ni Marcos dahil magkahiwalay nga sila. Yan po ang paliwanag ni Bersamin sa bintang. Marami nagbibintang dyan yung mga nagsampa ng impeachment hinaharang. Di umano ni BBM. Ang komentaryo ko dyan, tantanan nyo nga kami. Huwag nyo nga kaming arti-artihan. Niloloko nyo kami. Arti nyo yan. Alam naman natin na si Marcos talaga ay pabor sa impeachment. That is public knowledge. Yung sinabi niyang yon, iwas pusoy. Ugali ng boss mo yan, Bersamin, na si BBM ay iwas pusoy. Tigil-tigilan nyo kami dyan sa drama ninyong yan. Walang naniniwala. Nagkataon lang, kaya hindi umuusad yung impeachment kasi naduduwag yung mga congressman pumirma. Kasi sasalya sila sa eleksyon sa 2020, ngayong 2025. Dahil alam nila, malakas pa rin ang Sara, malakas pa rin ang Duterte. Yaan ang totoo niyan. Hindi ibig sabihin hinaharang ni Marcos. Pambihira. Kung haharangin ni Marcos at meron siyang kakayanang harangin, kung meron man siyang guts at hindi siya weak harangin, meron siyang kaya niyang harangin ang impeachment, isipin mo kayo ni team ni Marcos, si BP Sara.
Ha? Tingnan nyo mabuti. Magka-unity team yan. Pero hinayaan niyang karnihin nung pinsan niya. Hinayaan niyang karnihin at pupugin ng Kongreso sa pagkaliit-liit na confidential funds na pati naman si Marcos may confidential funds. Huwag nga kaming lokohin. Ginagawa niyong bobo mga Pilipino dyan sa kakaarte ninyong yan. Na kunwari, hinaharang pa niya. Weak si Marcos. Kung strong yan, hindi niya hinayaan yung katandem niya. Lalapain ng Kongreso. Kasi kung ako yan, katandem ko si Sara, kung magkatandem kami, halimbawa, ako ay presidente at vice president ko siya at mag-iisang partido kaming nangampanya under the unity team. Hindi ako papayag. Nakarnihin siya ng Kongreso dahil sa confidential funds. Sasabihin ko, ako nga mas malaki confidential funds ko, ba't di nyo ako karnihin? Karnihin nyo kaming parehas. Walang paninindigan niyan si Marcos eh. Di ba? Kaya yung sinasabi nyong impeachment, hindi totoo. Una, kung talagang walang kamay dyan si Marcos, magiging House Speaker ba? Magiging Speaker ba? Itong si Martin, pinsan niya yan eh. Sino ba to si Martin? Ang dami mang mas maayos, mas politically known, mas may galamay kaysa kay Martin. Bakit siya ang nakaupong speaker? Dahil may kamay si Marcos. Tigilan nyo nga ang panloloko sa mga kababayan natin. May kamay dyan si Marcos. Kung hindi si Marcos ang presidente at si BP Sara, hindi makakaporma yan si Tamba. Kaya lang nakakaporma yan dahil Marcos ang nakaupo. Sino ba yan si Tamba? Kung walang Marcos. Di ba? So please, tigil-tigilan nyo na yung drama ninyo na hinaharangan ni Marcos ang impeachment. Hindi yan totoo. Ako'y naniniwala na si Marcos ay pabor sa impeachment. Narinig nyo sagot ni BP Sara patungkol dyan sa vice cam? Narinig nyo na? Hindi nyo pa narinig, no? Ito yon. Katahimikan ng sagot ni BP Sara sa vice cam na yan. Bakit? Yung sagot ni BP Sarang katahimikan ay napakalakas na sigaw. Na parang sinasabi niya, buti nga sa inyo, lusutan nyo yan. Dahil ang kalaban nyo ngayon ay taong bayan. Taong bayan ang naniningil ng explanation at hindi nyo kayang ipaliwanag. Labas ako dyan. Hindi nyo kayang idikit sa akin yan dahil kayo ang gumawa ng kalokohan. Ipaliwanag nyo sa taong bayan. Wala na kayong maituturo. Kasi itong mga politikong ito, irresponsable ito. Wala silang kayang gawin kung hindi mag-point fingers. Ituro kung sino-sinong mga tao. Hindi nila kayang panindigan yung mga maling gawa nila. Ang lagi nilang excuses. Na tulad nitong sagot. Marcos, bangag ka, sabi ni PRRD. Ano mong sagot? Fentanyl. Isinisi sa iba kaysa nagpaliwanag sa taong bayan kung siya nga ay bangag o hindi siya bangag. Ganyan sila. Naghahanap ng maituturo. Ang problema ngayon, wala silang maituro. Dahil ang humihingi ng explanation, taong bayan mismo. Kaya para sa akin, ang ganda ng pananahimik ni BP Sara. Kasi pag nagsalita si BP Sara, maipapasa pa sa kanya eh. Magkakaroon ng excuses na naman to mga lintik na to katulad ni Ortega na tinatry ipasa kay BP Sara yung mga scammer dyan
Yung mga vice scammer na yan. Ipapasa kay BP Sara. Trinay niya na ngang ipasa eh. Kaya lang walang bumibili. Walang naniniwala eh. So tamang manahimik si BP Sara. Pag nagsalita siya dyan, ayan, instead na magpapaliwanag itong mga lintik na mga irresponsable na ito, babakbakan si BP Sara. Again, katulad ng sagot ng presidente, instead na nagpaliwanag sa bangag, fentanyl. Diba? So tama yan, manahimik ka na lang BP Sara. Kami ang maniningil, taong bayan. Kayo po, mga nanonood kay Coach Oli, wag po kayong titigil sa paniningil. Niloloko tayo na itong mga ito. Gusto nila talaga nilang palusutan ito. So wag kayong titigil sa kakaingay ninyo. May dapat managot dito. Wag nating hayaan. Isipin mo, ha? Marami tayo ngayon. Alam niyo kung bakit? Pati dating mga dilawang kumakampi sa kanila, ngayon ay sinisingil din sila. Kita mo, tahimik? Hindi makapagsalita si Martin, napipi. Saldi ko, napipi. Ang daming napipi na mga pumirma. So, huling tanong. Kayo ba ay kasama namin na hindi titigil sa pag-iingay patungkol dito? Kaya ako, di ko tinatantanan to. Hindi ko talaga tatantanan to.